Let us open our Bible on Proverbs chapter 11, verse 3. Praise the Lord. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Okay, so dalawa po ang subject dito. Yung integrity of the upright at saka yung perverseness of transgressors. Nagkaiba-iba ang kanilang matatawag nating consequence, yung outcome. Unahin natin itong upright, no? The integrity of the upright shall guide them. Ano ba yung integrity? Integrity yung takot ka na gagawa ng paglapastangan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Takot ka na mandaya sa ibang tao. Takot ka magnakaw. Takot ka kahit pa man hahakbang ng anumang bagay na kasuklam-suklam sa mata ng ating Panginoon Diyos. Dahil alam mo na may tumitingin sa langit sa buhay mo. So, integrity of the upright, pag nandyan sa isip mo, sa puso mo, i-guide ka niyan. Hindi at hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak mo. Dito man sa lupa, lalo't na sa kabilang buhay. So itong integrity, ito yung magbibigay po sa atin ng magandang quality ng pamumuhay bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. At ang Diyos lamang ang makaka-certify po nito. Our integrity can never be done the approval from among ourselves, nor from our fellow. Hindi. Kasi ang integrity, kusa yan, gumagawa, kusa yan, sumusunod sa tamang pamamaraan ng Diyos. Meron man at wala mang nakakakita. Sa isip man, sa salita man, lalot na sa gawa. Yan yung integrity. Hindi mo yan makikitaan ng matatawag nating ill, yung bang kasamaan sa kanyang isip, sa kanyang salita, sa kanyang plano sa buhay. Kaya napakaganda itong integrity na ito po ay ating i-master sa buhay natin. Ito po ay ating ugaliin sa buhay natin kasi yan yung mag-guide sa atin. Dito naman sa kabila, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Bakit merong nadidestroy sa langit? Lucifer and the angels na sumama sa kanya. Bakit may napapahamak sa panahon sa unang tao, sa buhay ng tao, sa sanglibutang ito, si Adam at si Eva. Sinundan ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Sinundan ang mga tao sa panahon ni Noah na nabaha. Bakit may mga na-destroy? Bakit may mga napahamak? Nagsimula yan sa tinatawag na perverseness. Pag sinabi mong perverseness, hindi sumusunod sa wastong pamamaraan ng Diyos. So, nandyan na ang pag-alinlangan sa Diyos. Paano ang Diyos makakapagbigay sa iyo ng gabay kung nag-aalinlangan ka na sa Kanya? Wala kang takot sa Panginoong Diyos. Paano ang Diyos magbibigay sa iyo ng guidance na hindi mo siya kinikilala bilang hukom ng iyong bawat gawa? So, yung perverseness na yan, doon sa mga naglalapastangan o matatawag nating disobedient or transgressors, yan yung mag-destroy sa kanila. Kung sa atin pa, yan yung magpa-impyerno sa iyo. Yan yung magpahamak sa iyo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Yes, maybe you may enjoy the pleasures of the world. Yes, maybe you will satisfy sa mga pleasures, fleshly lust sa sanglibutang ito. But that is not the finality of your state. That is just a very minimal part of your life. Minimal lang masyado yan sa buhay mo. Very quick lang yan, papakinabangan mo. It is like a vapor. Afterwards, disappear. Parang tao na naginip
kung ano yung pinanaginip niya na napakagandang panaginip, paggising niya, wala na ang lahat. Kaya nga sinabi diyan, though men live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness shall be many. So, wala, distraction pa rin para sa mga transgressors na lumalakad sa perverseness, yung hindi sumusunod sa matuwid na pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, let us scale, let us measure ourselves. Saan tayo dito sa dalawa? No? Kung saan tayo sa dalawa na ito. Kaya pipiliin natin saan dito. Alam mo, ang langit at ang impyerno, it is a matter of choice. Ang kamatayan at ang buhay, it is a matter of choice. Nasa pagpipili lang natin yan. Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos like robots. Ginawa tayo ng Diyos with all the free will. Kaya, ang Diyos, nilalatag niya lang sa atin ang dalawang bagay na ating patutunguhan. Buhay at kamatayan. Curse and blessing. Kaya, it is for you to choose sa sino man sa atin, nasa atin yung pagpipili. Kaya mas maganda yung bago tayo magpili. Di ba tayo, bago tayo magpili ng bibilhin natin, either electronic device or whatever mga bagay na gagamitin mo, like vehicle, like cellphone. Di ba bago ka magpili, unang-una, tingnan mo muna yung specs, kung anong specification niya. O, ganun din sa buhay natin. Bago tayo pumili, tingnan natin kung ano yung buhay na yan na walang hanggan, kung anong meron dyan. Eternal life, eternal peace, eternal joy, eternal glory, eternal riches. Nandyan na lahat ang pinaka-super na privilege na kayang ibigay ng Creator ng lahat. Ano naman itong death, kamatayan? This is to spend your eternal eternity of the rest of your life, which is to suffer, para magtiis ka lang in agony, and mafe-feel mo yung init ng apoy doon sa dagat-dagatang apoy, and there is no such stopping. Wala nang paghihinto yan. Wala nang lunas. So, ngayon sa buhay natin, kung piliin man natin yung buhay, may magtukso sa atin ng dyablo na panandali ang gain, panandali ang pleasure, panandali ang solusyon ng problema. Kaya nga sinabi dyan, he that make haste to be rich cannot never be innocent. Hindi ka maging innocent pag magmamadali kang yayaman sa sanglibutang ito. Kasi you will enter into corruption. Magko-corrupt ka talaga. Magnanakaw ka talaga. Gagawa ka talaga ng bagay na yung hindi para sa iyo, gagamitin mo. Dapat sana kapakanan nyo ng ibang tao. So, that is already corruption. Para lang mabilisan kang magyaman. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, yung integrity na yan, yun yung mag-guide sa atin. Praise the Lord. Kaya, basahin natin anong sinabi dito sa Proverbs 11 verse 5. Praise the Lord. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Yan. See? Pag ikaw ay lumalakad sa integridad ng iyong buhay, that is already considerable as you are a righteous man. No? Kasi hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka gagawa ng katiwalian sa mata ng Diyos at halot. Ganon din sa mata ng tao. Sa mata ng tao, hindi ka gagawa ng katiwalian, lalot na sa mata ng Diyos. So righteous ka. So the righteousness of the perfect shall direct his way. Merong nasa langit na kinikilala mo na Diyos na perfect. You can never be perfect unless you obey the perfect God. You can never be righteous unless you obey the righteous God. So itong righteousness of the perfect, nababatay ito
sa kanyang pagsunod sa perfect God. Out of the integrity na taglay niya sa kanyang puso. Kaya idadirect siya ng way anong dapat niyang pipiliin. But the wicked shall fall by his own wickedness. Kumbaga pa, yung gusto niyang gawing kasamaan sa kapwa niya, sa kanya mangyayari. Ano yung gustong kasamaan na gusto niyang gawin sa tao, sa kanya mangyayari. Anything that is, we could say, bad or evil na gusto mong mangyari sa buhay ng tao, sa iyo yan mangyayari. Ikaw ang mahuhulog dyan, hindi yung tao na gusto mong ipahamak. Tingnan mo si Lucifer. Gusto niyang ipahamak ang Diyos. Gusto niyang i-dethrone ang Diyos. Sino ang na-dethrone? Di ba siya? Sana nandoon siya ngayon sa langit, reigning with His Creator. O, di ba na-dethrone siya? Nawalan siya ng karapatan to remain with the presence of God, enjoying all the benefits in heaven. Siya ang nawalan. Siya ang napahamak. O kaya sa buhay natin, mag-ano tayo, maging aware tayo sa mga bagay na yan. Maybe very promising, maybe very seducing, enticing, nakakaakit, pero isipin mo ng husto. Kung pamamaraan niya ng katusuan, wickedness, meron kang sasagasaan, meron kang ipapahamak, ay hindi maganda yan. Ikaw ngayon ang mahuhulog dyan. Kaya never tayong maghakbang ng ganong pamamaraan. Praise the Lord. Wag. Alala ko tuloy yung testimony sa anak ni Pastor Jongjong Barigues na sa kanyang pagtatrabaho doon sa barko ay marami siyang mga kasamahan na ibang lahi. Tapos siya sumusunod, tapat siya sa kanyang gawain. Trabaho lang siya ng trabaho, trabaho lang siya ng trabaho. Hindi niya alam, ito palang mga tao na nasa paligid niya, nagsusulsol doon sa kanilang superior, na kesyo itong si Jay, o si Jai, hindi ra gumagawa sa trabaho. Palpak daw ang trabaho, ganyan. Eh, hindi nila alam, in every direction and every corner of that vessel, merong CCTV. Merong video recording o recorder na nagre-record sa conversation, nagre-record sa mga kilos ng mga trabahante. So sa kasusulsol doon sa superior, siguro malapit nang maniwala yung superior, not unless i-review niya ang CCTV. Kasi ang gusto ng mga kasamahan niya, i-out siya. I-football siya. Ano nangyari? Pag-review ngayon sa CCTV, sila pala ang hindi nagtatrabaho, si Jay pala ang totoong nagtatrabaho sa kanilang katungkulan. Sila ang na-out. Si Jay, naka-receive pa ng commendation from the company. Kaya nakatrabaho siya ngayon ng mas magandang trabaho. Amen? Praise the Lord. Kaya yung mga taong masama na gustong ipahamak ang kapwa sa kanilang kasamaan, sila yun ang mahuhulog doon. Para bang si Daniel. Gusto nila si Daniel mawala sa pagka-first president kasi sila yung gustong maging first president. Nagkaisa yung second and third president. Hindi ko lang alam kung ano ang pinag-uusapan nila, kung hatiin ba nila ang term as first president, kasi dalawa man sila, nag-connive. Gusto nilang ipagsak si Daniel. Ang nangyari, sila ngayon ang nabagsak. Sila ngayon ang pinakain. Kasama, damay pa yung pamilya nila. Kaya sa buhay natin, never kang maghakbang ng ganong pamamaraan na gagawa ka lang ng masama for some wickedness.
Huwag, kay ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mapupunta dyan. Mas mabuti pa mag-wish ka ng good, mag-pray ka ng good. Mas mabuti pa mag-promote ka ng ikabubuti sa kapwa mo. Ikaw din makakalasap ng kabutihan na gusto mong gawin sa kapwa mo. Praise the Lord. Kaya, the righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Basa pa. Proverbs 13 verse 6. Praise the Lord. Righteousness keepeth him that is upright in the way, but wickedness overthroweth the sinner. Ayan. See? Righteousness keepeth him that is upright in the way. Yung katuwiran, mag-iingat sa kanya na matuwid. Sa matuwid na daan. Yung righteousness mo, iingatan ka niyan sa matuwid na daan. Hindi ka maliligaw. Sure yung iyong reward galing sa Diyos. Sure yung kaligtasan mo. Sure yung, alam mo, pag sinabi natin kaligtasan, kung tingnan natin yung sinasabi ni Lord Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, that is salvation. Unahin mo yung salvation. And all these things shall be added unto you. Package yan. Complete yan. Kaya yan ang pinakasikreto. Gusto mong hindi mapabayaan ng Diyos sa mundong ito. Pabayaan ka man ng pamilya mo, pabayaan ka man ng kaibigan mo, pero kung ang Diyos hindi magpabaya sa iyo, sabihin ko po sa iyo, walang epekto ang mga taong nagtakwil sa iyo pag hindi ka itinakwil ng Diyos. Praise the Lord. So pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, He can take care the rest part of your living. Kaya niyang ingatan ang lahat ng pamumuhay mo. In your married life, in your children, in your necessities, lahat na. Iingatan ka ng Diyos hanggang kunin ka na lang ng ating Panginoong Diyos. Ganun, package yan. Praise the Lord. Napaka-importante yan. But wickedness overthroweth sinner. Walang ibang makakapahamak sa tao, kasalanan. Kasi that is the separation from God. Yan ay paghihiwalayan sa buhay mo mula sa Diyos. Now, who can take care of you as God can take care to you? Sino mag-iingat sa iyo sa kayang gawin ng Diyos sa iyo? Doon ka sa jablo? Punta ka doon sa jablo, bubulahin ka lang, ibubuli ka lang, dadayain ka lang. Ipapahamak ka talaga without mercy. Ipapahamak ka niya. Ganun yan, ang jablo, to kill, to steal and to destroy you. Kaya wala kang mapupuntahan. Kaya ang transgression, that is the separation from all of us, from God, wala kang mapupuntahan. Doon ka sa kamay ng diablo. Pag nasa kamay ka ng diablo, bubulahin ka lang niya, kikilitiin ka lang sandali, yung pala, ilulunod ka sa apoy. Ganon. Kaya, never mong pahintulutan sa buhay mo na mahiwalay ka sa Diyos mo. Praise the Lord. Para hindi mangyari yung kasiraan na resulta ng kasalanan. Kaya, righteousness keepeth him that is upright in the way, but wickedness overthroweth the sinner. Now, gawin ba natin yan one day lang, ang integrity? Gawin ba natin yan 1 week lang, ang ating integrity? Gawin ba natin yan pag maganda yung kalusugan natin? Gawin ba natin yan pag nandyan yung approval ng mga tao sa ginagawa mo? No. Gawin natin yan at all times. Sa kasayahan man, kasi parang mag-asawa din yan eh. Ang pag-aasawa, meron niyang pinanumpaan. Sa kahirapan, sa kasaganahan, mag-iibigan kayo, magsama kayo pareho. Huwag kayong maghihiwalay. Unlike nung napuntahan ko minsan sa hospital, may nagpa-pray sa akin doon. Isang pulis na natamaan sa encounter dito sa paa. Tagos sa buto. So, grabe yung yung na-cripple siya. Kahiga na lang siya sa hospital. Paglapit ko doon, napansin ko may babae doon na nakatayo sa gilid niya.
Pero na-notice ko parang older than him. Sabi ko, sir, kumusta? Kinumusta ko siya. Then, sabi ko, asawa kaya ito? Sabi ko, ma'am, kumusta itong pasyente niyo, binabantayan niyo? Doon ko nalaman, humiwalay ang asawa sa husband niya nung panahon na hindi na makalakad dahil sa tama ng balak. Kaya nga sinasabi diyan, where are you when I needed you most? Saan ka? Saan kita hahanapin nung panahon, oras, araw na ikaw ay kailangan ko? Umalis. Sabi ng mother niya pala yung babae, alam mo sir, ako talaga nagbabantay sa anak ko kasi yung misis nito lumayas na. Hindi na nag-aruga sa kanyang husband. So, sa buhay natin, itong integridad, hindi lang ito panahon sa magandang pangangatawan, kahit may sakit ka, panatilihin mo yung integridad mo. Hindi mo sabihin na, Lord, pinabayaan naman akong magkasakit, hindi mo ako pinapakinggan, 1 buwan na ako dito sa sick bed ko, saan ka naman, Panginoon? Kung ganun, Lord, hahakbang na lang ako, tatawag na lang ako ng mangkukulam para gagaling sa akin. So, nawala na yung integrity mo. Ano ba yung integrity? Yung ginawa ni Job. Sabi ng asawa ni Job, Job, curse God and you die. Sumpain mo na yung Diyos mo. Mamatay ka na. Sabi ni Job, Job never did it. Hindi niya ginawa. Sabi pa niya, even worm eat my flesh, yet by this shall I see God. Kahit kainin pa yung laman ko ng uod, ayaw kong mahiwalay sa Diyos. Makikita ko pa rin siya because I will never make any causes to be out from His presence. Ganon ang integrity. Praise the Lord. Ano mang mangyari sa buhay mo na mga matatawag natin, sometimes you can question God, but don't that question bring you to separation from your God, na hahakbang ka na lang ng pagkakasala. Huwag mong pahintulutan yan. Anyway, tulad niya, nawalan ka ng asawa, di ba? Masakit man talaga yan. Tulad sa buhay ni Pastor Dan. Intindihin natin yung salita ng Diyos. Hindi nangako ang Diyos na tayo ay hindi na mamamatay sa physical. Ang importante yan, kung nawalan ka man ng katuwang sa buhay mo, ligtas siya. Praise the Lord. Kasi ganun yan eh. So let none na mga pangyayari sa buhay natin na mag-cause yan na yung integridad natin sa Diyos mawala. Kaya yung integridad sa buhay natin, hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon. That is within your whole life. Sa buong buhay mo, huwag mo yang walain sa buhay mo. Kasi yan yung mag-guide sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya, the integrity is the preservation of our salvation. Basahin natin. Psalms 25 verse 21. Praise the Lord. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Yes. Let integrity and uprightness preserve me. What kind of preservation? The preservation of the quality of your life being saved. Yan yung magpipreserve sa kalidad ng buhay mo bilang ligtas. Ano pa? Bilang worthy na pagpalain ng Diyos. Yes, dadaan ka ng kahirapan, dadaan ka ng pagsubok. Di ba merong kasabihan, yung inaawit natin dito na the storm, o the sun hides the clouds. Pag yung clouds na yan, pagsubok sa buhay, dadaan lang yan, pero ang nasa likod niyan, maliwanag na kinabukasan. Praise the Lord. So ganun ang buhay natin. Kaya patuloy ka sa integridad mo. At gawin natin ang kalooban ng Diyos. Alam mo yung integridad, yan yung paggawa natin sa kautusan, kalooban ng Diyos. Tapos, ikaw, pag yan ang ginagawa mo sa buhay mo, madali mong ma-discern kung yung bagay na yan ay karapat-dapat ba sa Kanya o hindi. Kasi, alam mo na ang
tuntunin ng Diyos at ginagawa mo, kabisado mo na. Alam mo na. Basahin natin yan. John 7:17. Praise the Lord. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Ayan. Ha? Sino man gumagawa sa aking kalooban, malalaman niya ang doktrina. Kung yan ba'y sa Diyos o ako'y nagsasalita sa sarili ko lamang. So kung ikaw gumagawa ka sa integridad, yung out of your integrity, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, madali mong makilala what is the doctrine of God and what is not, yung hindi. Alam mo na, kasi experience ka na. Para bagang genuine parts, kabisado mo na. So madali mong makilala yung fake or yung tinatawag na counterfeit. So ganun din sa buhay natin. Stay in your integrity. Praise the Lord. Minsan, ang tao na nakakagawa ng pagkakasala, paglapastangan sa balaod sa batas ng Diyos dahil hindi nila kinoconsider yung kahatulan ng Diyos. Akala kasi ng tao makakalusot. Baka sabihin ng tao, dami namang billions of people today in this world. Hindi naman siguro ako lang ang mapapansin ng Diyos. Gagawa mo na ako ng paminsan-minsan din ng kabulastugan, kalukuhan, kasalanan for my benefit of my flesh. Hindi naman siguro ako mapapansin ng Diyos. No, huwag ka magkamali dyan. Never, never attempt to do so. Kasi yan ang ikinapapahamak ng mga gumagawa ng kasalanan, kalukuhan. Basahin natin yan. Proverbs 21 verse 7. Praise the Lord. The robbery of the wicked shall destroy them, because they refuse to do judgment. Ayan. Ang pagnanakaw ng mga masasama ang siyang magpapahamak sa kanila dahil nag-refuse sila sa paggawa ng kahatulan. Ayaw nila eh. Ayaw nila ang kahatulan ng Diyos na alam naman nila hinatulan si Lucifer, hinatulan si Adam, tsaka Eve, panahon ni Noah, dahil sa kanilang kasamaan, ayaw nila yon. Isipin, ayaw nila yun i-consider na pag sila ay gagawa din sa the same direction sa mga taong nahatulan sa ikakapahamak nila, ayaw nilang unawain na isasama sila doon. They thought that they can escape. Nagkamali tayo dyan. Praise the Lord. Never. Bakit kaya nagagawa yan ng mga tao ngayon? Di ba? May pamilya na matamis ang pagsasama, may mga anak na mga masasaya, malulusog. Bakit minsan ang lalaki o kaya ang babae natutukso pang gumawa ng pagtataksil sa kanilang kaminyoon, sa kanilang pamumuhay na mag-asawa? Dahil may mga sumusulsol. Dahil may mga masamang impluensya. Kaya sa buhay natin, ingatan natin yung integridad na ito. Na huwag itong ma-impluensyahan ng kasamaan. Let us stay in our integrity. Praise the Lord. Para intact yung ating kinabukasan, both eternal and temporal. Minsan yung mga masasama, pag ina-advisean mo, lalong gumagawa ng masama. Yung mga tao na mga gumagawa ng kalikuan, pag sinasabay mo, lalong magpapakita ng kalikuan. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7, verse 17. Praise the Lord. Be not overmuch wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die before thy time? Yan. Napapaaga tuloy ang kamatayan. Napapaaga tuloy. Di ba? Mayroong kasabihan, drug addicts never grow old. Ang mga drug addicts hindi tumatanda. Pag yan lang ang basahin mo, ganda pala maging drug addict. Hindi pala tayo tatanda. Yan pala yung tinatawag na longevity. Tapos, kama lang yun. Drug addicts never grow old because they die young. Dahil namamatay sila bata pa.
Paano ka hindi mamamatay? Mang-rape ka, nahuli ka, patayin ka talaga. Paano ka hindi mamamatay? Magnakaw ka dahil wala ka ng itustos pang-droga, nahuli ka, lumaban ka, nabaril ka. Wala nang katinuan dyan eh. Hindi ka talaga mabubuhay. Matatawag natin yan, overmuch wickedness na yan. Kasi wala na yung sound mind eh. Marka-bahala na yan ang pamumuhay. Ano? Alam niyo, marka-bahala. Wala nang tinitingnan na safe ang buhay niya. Basta makuha niya yung what he want to get, that he gets. Kung ano yung gusto niyang intention, marka-bahala. Mahuli man o hindi, mamatay man mabuhay, basta I need it. Wala na. Hindi na kumikilala ng ikakapahamak. Kaya madali silang napapahamak. Mabilis lang ang buhay nila sa sanglibutang ito. Basa pa, Isaiah 1:28. Praise the Lord. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. Yes. That is the ultimate direction of those people who forsook God or who will forsake God. Yan ang ultimate direction ng buhay nila. Di ka na makatakas dyan. Yung destruction na yan. Destruction for the transgressors, destruction for the sinners shall be together. Isasama yan sila. Pinsan mabasa mo sa Bible, Lucifer and angels were cast into the earth and reserved for eternal damnation in hell. But, sino man ang magiging transgressors and sinners na tao sa sanglibutang ito, they shall be put together in hell. Isasama ka doon sa hell. Kaya, sinabi dito, transgressors and the sinners shall be together. Tingnan mo. Kaya, hindi tayo pwede na ipikit na lang natin yung mata natin dyan. Let us have therefore the soberness of our mind. Kailangan sober tayo. Alam mo, parang biyahing langit, parang driver ka rin. Kailangan kung driver ka, meron kang sober mind, sound mind. Para kung mga delikadong sitwasyon, kaya mo pang mamaniho yung self mo na hindi ka mapahamak. Pero kung wala kang sober mind, ma-blackout ka, maratol ka, tatalon ka sa ikamamatay mo. O ibunggo mo na lang kung kahit saan para hihinto yung sasakyan mo, hindi mo alam sa pagbunggo mo, kasama ka na rin sa kapahamakan. So, kailangan sober yung mind natin sa presensya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Basahin natin ang Psalms 18:20 hanggang 24. Praise the Lord. The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands hath he recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me. I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight. Ayan, kung meron mang mga tao dito na nagtestimony sa buhay nila that they were judged by God according to their righteousness, according to their integrity, according to the cleanness of their heart, join them. Sumali tayo sa kanila. Kung ang transgressors at saka sinners shall be put together into their destruction, ganon din ang mga mambubuting testimony sa buhay nila, how God blessed them, how God judged them, according to their righteousness, according to the cleanness of their hands, according to their integrity, God saved them and God blessed them. Now, let us join them. Praise the Lord. Para makasama rin tayo sa benefits na kanilang tinetestimony, lalo't na doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ganun. Let us join the righteous people. Last verse. Psalms 41 verse 12. Praise the Lord. And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face forever. Praise the Lord. As for me, thou upholdest me in mine integrity. Lord,
Alalayan mo ako sa aking paglakad, sa aking integridad. Without you, I can do nothing. Lord Jesus, tulungan mo ako sa aking integridad na hindi na ito mawawala sa buhay ko until I die. Kayo ang author and the finisher of my faith. Yan, lagi. Magpa-uphold tayo sa Diyos. And settest me before thy face forever. Ilagay mo ako sa presensya mo forever. Ibig sabihin yan, huwag mong walain sa aking konsensya, sa aking instinct, sa isip ko, na ako'y tumatayo sa harapan mo without any covering, without any veil, without any darkness that can hide me. Set me before your presence, before your face, so that I may behave myself in a perfect way. Ganun. Praise the Lord. There is no such moment of our lives that God cannot notice. No? Nanonotice tayo lahat. Kaya sabihin mo, Lord, ilagay mo ako sa harapan ng mukha mo forever. Para yung integrity ko sa buhay ko ay lagi itong napapatibay sa buhay ko. Kaya napaka-importante niya. Remember, this integrity can never be verified or certified by man, but by God. Because God is the rewarder. God is the one that will render us according to our works. Praise the Lord. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Lagi niya tayong ina-uphold sa kanyang counsel. Kaya inawit natin kanina, My Jesus, I love thee. Gawin natin yan out of our integrity. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all